At matapos na magkahiwalay na ang dalawa, tumunog na ang bell. Tapos na ang first round. At sabi nga ng announcer dito, nagawa ni Karasawa na tapusin ang first round. Gayunpaman, mukhang delikado na ang sitwasyon niya na manalo sa laban. At eto, papasok agad ng ring sila Sanada at coach niya para tulungan niya si Karasawa. Karasawa, magaling at nakayanan mo, sigaw nga nila. At napapamura pa si Karasawa dahil sa lakas ni Makunochi. Ang lakas niya, sabi ni Karasawa. Huwag ka na munang magsalita, magpahinga ka muna. Maganda ang ginawa mo na nakasurvive ka sa first round. Mukhang yun ang pinakamahabang 3 minuto ng buhay ko, sabi naman ni coach. Napakahaba nga talaga ng 3 minuto na yun. Hindi ko alam kung sira lang ba ang orasan nila. Gayunpaman, si Karasawa talaga ang mas nakakaramdam sa oras na yun. Makikita mo pa lang sa pagtingin mo sa dami ng tumutulo ng pawis sa buong katawan niya. At saka, etong duguan na mouthpiece niya. Wala naman masyadong perpektong tama sa suntok dahil nakakasangka naman si Karasawa. Nasa magandang kondisyon na yun si Karasawa. Pero matapos lang ang isang round ng laban ay ganito na agad ang sitwasyon ni Karasawa. Naging isa ka ng nakakatakot na kalaban. Ipo Makunochi, sabi nga nitong si Sanada. Habang sila Ipo naman ay, ano po sa tingin nyo? Nagawa ko bang makuha ang unang phase ng laban? Tanong ni Ipo. Nagbibiro ka ba, Ipo? Nakakabilib na ang ginawa mo. Nakuha mo ang phase. Walang duda yun, tuwang sabi ni Manager Yagi. Kung ganon, hindi ko masabi. Gayunpaman, napakabilis talagang kumidor ni Karasawa. Kaya kailangan kong mag-focus, sabi ni Ipo. Oo, mabilis at nahusay din. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin siyang high-level outboxer. Maririto siya kahit mabilis siya kung lagi mo siyang susuburin. Kung mahahayaan mo lang na mawala ang concentration mo, siya naman ang makakuha sa pace ng second round bata. Paliwanag na ni Coach Kamugawa. Kuha ko po, Coach, sagot ni Ipo. Huwag mong hayaan na puro sa rage lang ng kamao niya. Pilitin mo maabot kung saan pwede mo na siyang maabot. At gamitin mo na agad ang kaliwa mo. At sunod-sunod lang na puro kaliwa. Huwag nang malalakas na suntok bata ang pakawalan mo. Basics lang. Puro basic punch lang ang gawin mo, wika na ni Coach. Opo, Coach, sagot ni Ipo. Kailangan mong makabawi, Karasawa. Ipagpatuloy mo lang ang hit and run strategy mo. Huwag mong hayaan na makalikit sa sayo, payo ni Sanada. Napalingon naman si Karasawa habang hinihingal ito. Hit and run. Noong nawala ako, sigurado ako na tatapusin niya na yun. Ibang klase ang kakayahan niya. Nadikitan ang kalaban. Kung ganoon, anong gagawin ko? Nakakasigurado ako na papapuntahin niya ako ulit sa mga net. Kung ganoon man ang mangyari, ano ang gagawin ko? Tatapusin niya agad ako kahit saan. Kailan kaya niya gagamitin ang depth roll? Isang counter. Kapag ginawa niya yun, ipapakita ko agad sa kanya ang counter ko. At nakakasigurado ako na babaliktad na ang sitwasyon, sabi nga ni Karasawa. At magsisimula na ang second round. At mukhang nabigyan ng determinasyon si Karasawa. Pero ang buong manonood ay sinisigaw na ang KO para kay Karasawa. Tigilan mo na ang paglalaro mo, gamitin mo na agad ang depth roll. Sigaw man ng mga manonood. At nasisigawan na nga ang lahat ng mga manonood. At isinisigaw din nila ang pangalan ni Makunochi. Huwag mo silang pansinin, sabi nga ni Sanada. At sila Kimura, na sinasabi nga nila na halata naman na daw na mananalo na si Ipo. Hayaan na lang daw nila si Ipo. Naririnig kaya ni Ipo ang mga sinisigaw na mga manonood. Kitang-kita kasi na sobra ang focus ngayon ni Ipo, sabi ni Manager Yagi. Basics lang ngayon ang gagawin ng bata. Dahil ibang klase din na outboxer ang kalaban niya. Kaya ganun ang mga sinabi ko sa kanya, sabi naman ni Coach Kamugawa. At dagdag pa nito, hinilin ng bata na mag-focus lang siya sa kaliwa niya. Ibig sabihin nun ay ang basics lang. Hindi na ito basta-basta lang. Ginagawa niya ito para sa next level niya. Pwede na siyang maging isang, sabi nga ni Coach Kamugawa. At ang bibilis ng kaliwa ni Karasawa
Ang bilis, sabi ni Ippo. At binabalak nga ni Ippo na unti-unting papuntahin na ulit si Karasawa sa mga lubid para ma-corner niya ito. At nagpakanan si Karasawa. Handa na ako sa'yo. Ngayon, kahit anong oras. Hindi na ako natatakot sa Depsy roll mo, sabi nga ni Karasawa. At tuloy nga po tayo. Sinasabi nga ni Ippo na balak niya ulit papuntahin daw si Karasawa sa net ng ring. At ito nga naman si Karasawa. Pinaplano nga niya dito para sa second round ay dapat siyang makabawi at simulan niya ulit ang pag-ikot niya kay Makunochi at huwag hayaan na makadikit sa kanya. At tuloy-tuloy nga ang mga mabibilis na jab nitong si Karasawa habang si Ippo ay nakataas lang ang guard niya. At eto na nga po, habang mabilis na iniikutan ni Karasawa si Ippo ay sabay nitong pinapaulanan ng napakabibilis na suntok. At sinasabi nga nila, ang bilis kumilos ni Karasawa. Nabawi na ba niya ang lakas niya? Hindi na tinitigilan dito ni Karasawa si Ippo. Kapag susuntok na si Ippo, mabilis lang na nakakalayo si Karasawa. Kaya talagang nakataas lang ang guard dito ng champion. At sinasabi nga ni Ippo, mas mabilis pa siya ngayon kaysa noong unang round. Wala pa akong nakalaban na ganito ang sobrang bilis. Pero kahit ganun pa man, kailangan ko siyang malapitan. At kumilos na si Ippo. At eto na, naghahanda na si Ippo. Pumurma na siya. Ang signature style niya, ang peekaboo style. At binabalak na nga niyang digitan na si Karasawa. Napansin agad yun ni Karasawa. Pero hindi pa rin ito tumitigil. Mabilis pa rin itong umiikot para hindi makalapit si Ippo. At sinasabi ng mga manonood, ang bagal nga daw ng mga galaw ni Ippo. Na hindi niya mahuhuli si Karasawa nang mabagal lang daw siya. Totoo naman, mabagal nga lang talaga ang paggalaw ni Ippo ngayon. At si Karasawa, sige, wala siyang tigil sa bira sa pagsuntok kay Ippo. Mga malalakas na at mabibilis niyang kaliwa. At para nga daw isang machine gun ang bawat suntok ni Karasawa. Parang sa nakalaban ni Ippo na si Hayami. At kahit anong lakas at bilis nga na mga suntok naman ni Karasawa, hindi naman nagpapatinan ang champion. Todo pa rin ang depensa niya. Nag-aabang lang ng tamang timing si Ippo. Hindi nga nito dinaalis ang tingin niya kay Karasawa. At mabilis na sumugod itong si Ippo papalapit kay Karasawa. Pero wala pa rin. Mabilis lang nakaalis sa kinapepestuhan niya si Karasawa. Iba na ang pinapakitang bilis na yon ni Karasawa. Kala mo wala siyang natamong pinsala sa first round. At may mga sinabi nga agad ang mga nanonood. Hindi na daw pwede yung susugod ka na lang gaya daw ng madalas niyang ginagawa. Dahil nga ito sa sobrang bilis ni Karasawa. At sinasabi nga naman nila Kimura na mabagal nga daw talaga ang pagkilos na yon ni Ippo. Hindi katulad ng dati. Kasi ang madalas na ginagawa nga ni Ippo ay hindi niya tinitigilan ng mga suntok niya. At napansin naman ito ni Takamura. At sinabi nga niya na inilalagay ngayon ni Ippo ang sarili niya sa mas ligtas na paraan. Kung saan parang sinasabi nga ni Takamura na hindi bara-bara ang kilos na yon ni Ippo. Napatingin naman sila Itagaki at Kimura sa sinabi nga ni Takamura. Anong ibig mong sabihin? Na iniiwasan ni Ippo na malagay siya sa delikadong sitwasyon. Kung ganun man ang kaso, hindi naman niya pwedeng hayaan na lang si Karasawa sa ginagawa niya, sabi ni Kimura. Kung hahayaan mo ang kalaban mo sa gusto niya at kung saan siya mahusay, talagang gagawin niya lahat yun, sabi naman ni Tagaki. Panoorin niyo nga siya ng mabuti kung papaano ang paggalaw ni Ippo ngayon sa mga paa niya. Hindi yun maiintindihan ng mga maiinang klase ng mga boksingerong kagaya niyo, sabi nga ni Takamura. At habang tuloy ang pagsangga ni Ippo ay kumikilos din ang mga paa niya. Walang tigil si Karasawa sa pagsuntok ng kaliwa niya at kung lalapit si Ippo ay mabilis siya umaatras. Isang hit and run na ang ginagawa niya ngayon. At hindi nga masira ni Ippo ang distansya nila ni Karasawa. Hindi niya magawang makalapit dito. Pero iba pa rin ang tibay ni Ippo. Kahit sa sobrang dami ng suntok ni Karasawa, nakadepensa pa rin siya. At sinasabi nga nila dito na mukhang nakuha ni Karasawa ang pace ng laban dito sa second round. At kung nagpatuloy pa nga daw ito, ay baka manalo siya. At bumaliktad na nga ang mga manonood. Si Karasawa naman ang sinisigaw. Sige, maganda yung ginagawa mo, Karasawa. Sabi naman ni Coach, Coach, hindi niyo po ba bibigyan ng advice si Ippo? Wala siyang magawa sa mga suntok na binibitawan ni Karasawa.
Ganun ba ang iniisip mo? Sabi ni Coach. Pag hindi nagtagal ay marerealize ni Karasawa sa sarili niya na hindi siya ang may hawak na round na ito. Kung hindi, ang bata natin, dagdag ni Coach Kamugawa. At sila Kimura at Itagaki, iniisip nga nila ang sinabi ni Takamura sa kanila kung paano gumalaw ang mga paa ngayon ni Hippo. At wala pa rin na pinagbago. Habang tumatagal ay mas lalo pang bibilis si Karasawa, habang ang champion ay paunti-unti lang ang pagkilos. At dito po nagtatapos ang chapter